Nakikita mo ba yun? Parang ang dami nila. Oo, nakikita ko. Alam kong hindi sila aalis hanggat hindi ka nila nakukuha. Kaya magtiwala ka sa akin, Grace. Poprotektahan kita. Isuko mo na lang ako, Errol. Ayoko makita kang nahihirapan. Huwag mo nang ulitin yan, Grace. Kahit kailan, hindi kita iaalay sa kanila. Hindi! Habang ako ang kasama mo! Errol, natatakot ako. Ako rin. Pero hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Narinig ko ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto, kasabay ang pagsabog ng mga kahoy na pader, tsaka dalawang nilalang na ang anyo ay nababalot ng kadiliman na ang pumasok. Halos hindi ko matansya kung anong itsura nila, pero ramdam ko ang bigat ng presensya nila. Parang bawat hakbang nila ay nagpapabagal ng aking sariling hininga, at bawat galaw ay may kasamang panganib. Lumayo kayo sa kanya! Hanggang kailan mo kami tatalikuran, Errol? Alam mo ang ginawa ng lahi niyang babaeng yan sa lahi natin. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kami matatakasan. Tantanan niyo na si Grace, Raul! Kung ako sa inyo, mas gugustuhin ko na lang manahimik sa sulok ng gubat. Hindi yung habang buhay, maghahabol ako sa isang bagay na hindi naman ako magtatagumpay! Bata pa rin ang babaeng to. Ang tamis ng dugo niyang papuni-kunting. Mas matamis kaysa sa inaakala mo. Hindi mo siya makukuha! Kahit anong gawin mo, hindi ko hayaang masaktan siya! Ang tapang ng dugong albularyo mo, Errol. Pero lahat ng tapang may hangganan. At ngayon, simula pa lamang ito. Maghanda na po kayo ng mga tissue at kape ninyo. Mukhang mapapahaba tong pakikinig nyo sa kwento ko. Pero bago yun, may isang tanong lang ako. Kapag nakakilala ka ng isang taong handang gawin ang lahat para sa'yo, kakayanin mo rin kayang ipaglaban siya kahit patayan hanggang dulo. 10:11 a.m. on a Tuesday morning. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, at last, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para magsulat sa channel nyo. Aaminin kong natakot kasi ako nung una na makabasa ng mga judgmental comments na pwede naming makuha ng asawa ko once na marinig nyo ang kwento namin. Hiling ko lang sana na pag napakinggan ninyo, kung pala rin mong mapili ang sulat ko na maiere sa channel ng Aswang Diaries, ay intindihin nyo ng mabuti ang point of view ng bawat taong involved. And by the way, pinalitan ko na pala lahat ng pangalan at tinago ko na rin ang totoong lokasyon ng pinangyarihan ng karanasan na to ng buhay ko. For privacy matters. Tawagin niyo na lang akong Grace. At ang kwentong ito'y nagsimula nang minsang umuwi ako sa probinsya para mag-move on sa ex-boyfriend kong pinagpalit ako at binantis ang best friend ko. Bigat, diba? Hanggang sa nakilala ko ang lalaking magpapabalik ng paniniwala ko sa pag-ibig. Si Errol. Ang lalaking sinakripisyo ang lahat para lang maprotektahan ako. At ito ang kwento ng buhay namin. Nasaan ka na? Nakababa ka na ba ng tricycle, anak? Ang tagal mong dumating eh. Kanina pa naghihintay sa'yo rito yung pamilya natin. Han, pwede bang kumalma ka muna, Ma? Nandito na ako, okay? Naglalakad na ako papunta sa bahay ni Lola. Kitang-kita na nga kita mula sa malayo eh. Ano ba yan? Para kang kiti-kiti, di ka mapakali sa kinatatayuan mo. At talagang pilosopo ka rin, no? Bilisan mo na't nang makakain na tayo. Ayaw magsikain ng mga pinsan ko dahil hinihintay ka. Gutom na ako. Fine. Ito na. Ba't ba kasi hinintay pa ako? Muntik na ngang marigaw yung sinasakyan kong tricycle kanina. Kasi nasa dulong pati pa tong baryo na to ng munisipyo. Hi, Ma! I'm here na! Ang tagal mo. Kanina pa kumakalamang tiyan ko eh. Ang bigat na nga nitong mga gamit ko, oh. Di mo pa ba ako tutulungan? Oo nga pala. Teka, may tatawagin lang ako sa loob para magdala ng gamit mo sa magiging kwarto mo. Tari talaga ni Mama.
Pag nandito siya sa probinsya nila, damang-dama niya pagiging hasyendera. Pero kapag nasa Maynila, ayun, talo pa ako sa pagiging martir. Grace? Ikaw na ba yan? Hello? Sino po kayo? Grace, ito na yung... Aaron, ikaw pala yan, iho. Magandang umaga po, Tita Graciela. Napadaan lang po ako kasi ibabalik ko sana tong walis na hiniram ko sa inyo nung nakaraang araw. Hindi ko naman po alam na nandito na pala si Grace. Sino yan, ma? Kilala mo? Ikaw talaga, iho. Nag-abala ka pa. May handaan kami sa loob. Baka gusto mong makisalo. At oo, kadarating lang ni Grace galing Maynila. Kaso, mukhang nakalimutan ka na nitong kababata mo eh. Mukha nga po. Pero ayos lang. Talagang ganun po, Tita. Matagal na panahon rin kasi mula nung lumuwas kayo ng Maynila. Ikaw lang naman pong umuwi rito sa atin. Kaya kayo lang pong nakakaalala sa akin. Aaron? Ikaw na pala yan? Naalala mo na ako? Oo, sino pa namang hindi? Di ba ikaw yung kababata ko nakakain ng tae ng kalabaw sa bukid nung minsan tayo sinama ni Lolo Armando para mag-araro? Pagpasensyahan mo na tong kababata mo, Aaron, ha? Broken-hearted kasi, kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig. Ikaw naman, sa dami ng pwede mong matandan sa kanya, yung kahiyan pa talaga. Ano magagawa ko? Isa yun yung naalala ko eh. Oh, siya, tara na sa loob. Ibigay mo na rito kay Mang Pilipi ang gamit mo. Aaron, pasok ka na rin at dun kayo magkwentuhan ni Grace. Ipaalala mo nga sa kanya yung mga nakakatuwang alaala yung dalawa. Di yung nakakatawa. Magkaibang bagay yun. Pagpasok namin sa loob ng bahay ni Lola, sumalubong sa amin ang iilang kamag-anak namin na halatang gutom na Madam Venus. Gaya ng sabi ni Mama, nagkwentuhan nga kami ni Aaron tungkol sa mga childhood memories namin dito sa probinsya. In fairness, kahit matagal na nung huli kaming nagkita, parang ang daling gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro ganun talaga dahil may pundasyon na yung samahan namin dati. Tita Grace, salamat po sa paanyaya. Magbabalik lang naman talaga ako ng walis. Pero salamat po. Nabusog po ako ng pagkain ninyo. Walang anuman, iho. Basta yung bilin ko sa'yo, ha? Kailangan ko pa kasing bumalik ng Maynila dahil di ko pa tapos asikasuhin yung papeles ko sa pagpunta ko sa Hong Kong. Ikaw na munang bahala rito sa kababata mo pag wala ako. Para naman di siya mailang sa mga tao dito. Si Mama, ginawa pa akong bata. I can handle myself, okay? Not when you're in a fragile state, young lady. O siya, ako'y magliligpit muna sa loob. Pumasyal muna kayo dito sa baryo kung gusto nyo, ha? Tara, lakad-lakad lang tayo. Pampatunaw lang ng kinain. Okay. Alam mo, wala pa rin nagbago sa'yo. Ang ganda mo pa rin. Bola. Oo nga, makabola naman to. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Maganda ka pa rin talaga hanggang ngayon. Baka para sa'yo lang yon. Kasi kung maganda ako, hindi ako iiwan ng dati kong nobyo, no? Hindi niya ako ipagpapalit sa best friend ko at hindi niya bubuntisin yun. Ang bigat pala ng nangyari sa'yo sa Maynila. Yun ba ang dahilan kung ba't ka umuwi rito sa probinsya natin? Half oo, half hindi. Pinauwi talaga ako dito ni Mama para alagaan tong bahay ni Lola. Tapos, pinapaasikaso pa sa akin yung lupa namin sa bukid kasi ililipat na kina Mama at sa mga kapatid niya. Aalis si Mama para pumunta ng Hong Kong kaya yun, ako yung nandito. Ayos na rin. Kasi kung nasa Maynila ako, baka wala akong gawin dun kundi magmukmuk. Wala naman ako nakakausap dun eh. At least dito, andyan ka, di ba? Oo naman. Pwede mo akong guluhin kahit kailan mo gusto. Sa totoo lang, di ko nga inaasahan na magkikita pa tayo ulit eh. Kasi tuwing umuwi dito si Tita Graciela, laging siya lang. Nung minsan tinanong ko siya kung kailan ka bibisita rito sa probinsya natin, ang sabi niya, masyado kang maraming pinagkakaabalahan. Niyiyaya ka niya, pero
Di ka sumasama dahil busy ka. Tama naman yun. Pero at least ngayon, di ba, nandito na ako. May makakausap na ako tapos makakasama mo pa ako lagi. Win-win situation. Kaya nga eh. Inabot ng takip silim ang kwentuhan namin, Madam Venus. Ang kuwela ng ugali ni Aaron. Hindi lang siya basta gwapong chinito. May substance rin. Sa huli, hinatid niya na ako sa amin dahil baka pagod na raw ako sa biyahe. Biniro ko nga, sabi ko, buti nakaramdam siya. Tinawanan lang ako. Pagdating namin sa bahay, agad din ako nakatulog. Kaso nagising ako na madaling araw. Ang lamig naman dito. Ganito ba dito pag madaling araw? Ayos lang naman sana kaso ang OA naman pag halos mag-freeze na ako sa lamig. Nakakilabot pala tong bahay pag ganitong madaling araw. May nagpaparamdam kaya? Tapos tong baryo kung titingnan mo napakalayo pag umaga na maraming tao. Ngayong gabi, aakalain mong ghost town sa sobrang empty. Makapagpatugtog nga. I-feel ko na tong moment na to. Total, wala namang tao. Wala rin naman siguro makakarinig sa akin, di ba? Kamusta na kaya si Joshua? Naiisip pa kaya niya ako? Isiling. Nagsisisi kaya silang dalawa sa ginawa nila sa aking kagaguhan? Lord naman, what's your purpose? Ba't kailangan silang dalaw talaga yung tanggalin mo sa buhay ko? Di na nga kompleto pamilya ko, pati ba naman to? Kailangan iparamdam sa akin na mag-isa na lang ako ulit. Ang panira naman. Nagmo-moment yung tao eh. Ay, teka, nagugutom na rin ako. Makaligo nga muna para makapagluto ako ng pagkain ko. Pagdating ko sa banyo, walang tubig, Madam Venus. Wala ring gripo. Kaya wala akong nagawa kundi kunin yung mga balding walang laman at dinala sa likod bahay. Doon ko nakita yung isang poso. Dinala ko doon yung mga balde at nagsimulang mag-igib. Tingin ko naman marunong pa ako nito. Kahit ang tagal na nung huling beses kong ginamit to. Core memory ba? Pero habang nag-iigib ako, natigilan ako nang makarinig ako ng matinis na halakhak. Kasunod nito ay yung tunog na parang nagfa-flap na pakpak. God! Sa mga horror films ko lang napapanood to. What if mamaya na lang pala ako mag-igib? Paagahin ko na lang, total 4:00 pa lang. Napalingon ako sa puno ng mangga. Doon ko napansin na parang may aninong gumagalaw doon. Mahaba, payat at parang gumagapang sa mga sanga. Shucks! Huwag ngayon, Lord. Di ko alam paano makikipaglaban sa mga aswang. Pero wait, totoo ba sila? Gustuhin ko mang tumakbo, kaso nanigas na yung mga paa ko. At bago pa man magawa, isang usok ang biglang bumalot sa paligid. Mula sa dilim, lumitaw ang isang lalaki. Matikas, malamlamang tingin at hawak-hawak ang nagbabagang dahon. Pumasok ka na. Hindi ligtas mag-igib sa ganitong oras. Sino ka? Mukhang bagong salta ka lang dito, miss. Wala yatang nakapagsabi sa yung delikado rito sa labas ng 10 oras ng gabi. Pero madaling araw naman na. Malapit nang mag-umaga. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ang puno. Sa kahinipan muli ang usok na para bang tinataboy ang animong gumagalaw doon. Ilang sandali pa nawala ang lahat ng tunog. Natahimik ang paligid. Wala na ang halakhak at wala na rin ang tunog ng pakpak. Basta, sundin mo lang yung sinabi ko. Huwag ka nang lalabas mag-isa sa gabi. Naiiwan akong hawak-hawak ang balde at nanginginig. At sa halip na guminhawa, mas lalo akong kinilabutan.
Sino siya? Grace, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Kanina ka pa tulala. Namimiss mo na ba agad ang mama mo? Di pa naman siya umaalis ah. Pasensya na kung medyo lutang ako ngayong araw Di kasi ako masyado nakakatulog ng maayos itong mga nakaraang araw. Bakit? May problema ka ba? Matutulungan ba kita dyan? Di ko alam kung paano ko sasabihin Baka kasi gunig-gunig ko lang pala yun at masyado akong nagdi-daydream na makakilala ng matinong lalaki. Tapos baka isipin mo nababaliw na ako. Dito epekto ng pagiging broken ha. Ikaw naman, ang dami mo na agad sinabi. Sabihin mo na. Pakikinggan naman kita. Tsaka ako nasasabihin sa'yo kung ano yung iniisip ko pag nasabi mo na. Nung unang gabi ko kasi rito, nakarinig ako ng matinis na halakhak. Tapos parang may tunog ng pakpak. Tumingin ako sa puno ng mangga. Doon may nakita akong parang anino sa puno. Sa sobrang takot ko, napadisal talaga ako. Tapos may lalaking dumating. Pinausukan niya yung puno kaya nawala yung tunog. Ang sabi niya sa akin, wag daw akong lalabas ng bahay tuwing gabi. Di ko nga lang alam kung bakit. Feeling ko ng mga oras na yun nag-hallucinate lang ako. Meron talaga akong kausap nung gabing yun. Kaya nung mga sumunod na gabi, sinubukan ko ulit lumabas pero di na siya nagpakita ulit sa akin. Lalaki na nagpapausok? Isang lalaki lang naman na binatilyo yung gumagawa nun dito. Si Errol lang. Errol? Errol yung pangalan niya? Oo. Bale, albularyo yun ang baryo natin. Pag may nagkakasakit, kahit anong sakit pa yan, di madadala sa mga doktor, sa kanya dinadala. Pero mailap yun sa tao. At sabi ng mga taga-baryo, parang may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Kakaiba nga siya. Ikaw ba naman mag-insenso ng madaling araw, tapos magkaroon ng protective images ng babae sabay di ka na magpapakita ulit. Di ba kakaiba nga? Kakaiba? Oo. Kasi hindi lahat ng may usok ay nagtataboy ng masama. Minsan, nagtatago rin siya ng apoy sa loob. Baka mamaya, yung iniisip mong tagapagtanggol, siya rin pala magdadala sa'yo sa panganib. Lola Iska. Sino siya? Lola, baka naman napapraning lang si Grace. Hindi naman lahat ng sinasabi ng mga matatanda totoo. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay wala. At hindi lahat ng lumalapit dapat mong pagkatiwalaan. Huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Tumahimik ang paligid. Si Lola Iska, dahan-dahang naglakad palayo sa amin. Habang naiwan kaming tulala ni Aaron. Pero ang utak ko, hindi na mapakali. Kinagabihan, bigla akong binangungot. Grace anak, gumising ka. Ayoko sumama. Ang lamig ng kamay mo. Ayoko sumama sa'yo. Grace, gumising ka. Ayoko! Ang taas ng lagnat mo, anak. Mang Felipe, Hindi! sunugan niyo naman po ako. Ayoko! Si Grace, inaapoy ng lagnat. Ayoko! Naramdaman ko na lang na may bumubuhat sa akin. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Pero parang nalulunod ako sa sariling pawis. Sinubukan kong dumilat nang makita kong dinala nila ako sa isang lumang kubo na nakatago sa gilid ng gubat. Ang paligid, puro halamang gamot. May amoy ng usok at dagta. Nakakasulasok pero ramdam ko rin ligtas ako. Dito sa kubo, Errol. Tulungan mong anak ko. Ang taas ng lagnat niya. Ihiga niyo siya dito, Aling Graciela. Huwag kayong matakot. Hindi ito ordinaryong lagnat lang. Sino ka? Bakit ang lamig pa rin? Sa ngalan ng hangin at apoy, sa ngalan ng tubig at lupa, umalis ka sa katabi ng batang ito. Oh, Diyos ko. Parang may lumalabas na usok sa dibdib ni Grace. Anak. Ma, natatakot ako, Ma.
Bakit para may nakatitig sa akin? Tagos sa kaluluwa ko. Natatakot ako. Bumalik siya. Pero hindi aalis ng kusa. Bantayin mo ang anak mo, Aling Graciela. Lalo na kapag sumapit ang dilim. Anong ibig mong sabihin? Hindi mismo ang anak mo ang hinahabol, kundi ang nasa loob niya. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o totoo. Pero pakiramdam ko, hindi pa tapos ang gabing yun. Ang sama ng pakiramdam ko ng umagang yun, Madam Venus. Ini-insist ni Mama na sa kwarto na ako magpahinga. Pero hindi ako pumayag. Kaya pinayagan niya ako magpahangin sa maliit na terrace sa labas ng bahay namin. Nasusuffocate kasi ako pag nasa loob. Tapos ramdam ko na parang anytime pwede akong masuka. Anak, pumasok ka na kaya. Maputla ka pa rin, no? Ayoko, Ma. Mas masama ang pakiramdam ko kapag nakakulong ako sa loob eh. Parang anytime lalabas lahat ng kinain ko kagabi. Grace! Hoy, Ira! Kalma, girl! Para naman hindi tayo nagkikita sa Maynila kapag napapagawi ka sa amin. Gaga, ang tagal na nun. Ilang taon nang lumipas. Na-miss kita, my pretty cousin. Kumusta ang Manileña girl namin, ha? Eto, broken-hearted, niloko, pinagpalit sa best friend, nabuntis niya. Ayun, ewan. Baka nagpakasal na nga mga unit as nagbiwang kasi wala nang hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa. Ay, nako, sinabihan na kasi. Grace! Grace! Kumusta? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo kagabi. Ay, kumakasigaw ka naman, Aaron. Nandyan lang sa harapan mo yung kausap mo, oh. Parang ikaw kanina hindi ganyan na. Ayos na ako, Aaron. Salamat sa concern. Medyo masama na pakiramdam ko ngayon pero ayos na rin. Buti naman. Ang dami kasing nangyari ngayon sa baryo natin. Kaninang umaga lang, binalita ng mga tanod na may nawawalang mga hayop daw. Aso, manok, pabo, pati mga baboy. May iba, iniwan pero wakwak na yung katawan. What the hell? Kailan pa nag-umpisa yan? Di ko rin alam. Pero ngayon ko lang narinig ulit na merong umaaligid dito sa baryo natin ng mga nilalang. Ulit? Ibig mong sabihin hindi lang to yung unang beses na nangyari dito? Oo. Matagal nang tahimik dito sa baryo. Pero kung babalikan mo, mga 30 anyos na rin ang nakalipas. Bago pa tayo ipanganak, may ganito ring nangyari. Mas malala pang araw noon. Oo nga. Lagi ang kunikwento ni Lola Eskayan sa akin pag nakikita kami. Naririndi na nga ako sa kanya eh. Sabi niya may mga bata nawawala noon. Akala ng mga magulang tinatakasan lang sila. Pero nung may natagpuan, walang laman ng tiyan, walang patak ng dugo. Teka, parang kagabi. Ganon din ang nangyari sa mga alaga ng kapitbahay. Exactly. Kaya sigurado kung hindi to basta sakit o hayop lang. Paulit-ulit lang na bumabalik ang sumpa dito sa baryo. At lagi raw nagsisimula kapag may bagong dumating. Ako ba yun? Aaron? Pagkaibigan kayo niyan, Ira? Hindi. Pero magiging magkaibigan, oo. Hindi ka dapat nakikihalubilo dito, Errol. Kapitan Selo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka kabilang dito sa baryo. Yang dugong dala mo, madungis. Anak ka ng halimaw. Kung madungis man, hindi ko ginusto. Wala akong kasalanan sa'yo, Kapitan. Ni isa sa baryo, hindi ko ginawa ng masama. Hindi mo pa siguro nagagawa. Pero darating din ang araw na lilitaw ang totoo mong kulay. Gaya ng nanay mong sumipsip ng dugo ng sanggol. Ang lahi mo, ang dahilan kung bakit ang daming nawalang bata dito noon. Huwag mong idamay si inay. Bakit hindi? Aswang ang ina mo. At aswang din ang magiging anak niya. Bago ka pa man, makapaminsana, pipigilan na kita. Tama na po, Kapitan. Wala pong ginagawang masama si Errol. Huwag ka nang mangialam pa dito, Ira. Lalo na kung wala kayong alam sa totoong nangyari. Itong lalaki ito, ang tinuturing yung albularyo, aswang ang salinlahi nito. Kaya kung ako sa inyo mga kabaryo, hindi ko nagugustuhin pang magkaroon ng koneksyon sa lalaking ito. Kapitan, kung may galit ka sa akin, ikaw lang.
Tatanggapin ko lahat ng pangungunsumi mo. Lahat ng pangungutya mo. Pero wag na wag kang mandadamay ng ibang tao. Lalo ng inay ko. Siguro nga nagkamali siya sa inyo. At matagal niya nang pinagbayaran yon. Matagal na siyang patay. At matagal na rin tahimik ang baryong to. Kaya sana, wag ka nang gumawa pa ng ingay. Tahimik? Kung talagang tahimik ka, bakit ang dami na namang nawawala? Bakit ang dami na namang namamatay na hayop? Tandang-tanda ko lahat ang nangyari noon, Errol. At nagsimula yon sa unti-unting pagkawala ng mga alaga namin. Hanggang pati na rin ang mga anak namin nawawala. Kaya alam ko, at hindi mo ako maluloko. Kasunod nito ay may mapapahamak na naman. Hindi ako bulag. Kita ko kung bakit sumisimple ka ng dikit sa dalagang yan, Errol. May laman siya na hindi niya pa alam. At alam kong kayo ng lahi mo ang may kinalaman dyan. Anong ibig niyo sabihin? Kapitan, sobra na po kayo Huwag niyo nga idamay si Grace. Kapitan, kung may galit kayo kay Errol, siyang kausapin niyo. Huwag niyo nang dagdagan ng bigat na dinadala ng anak ko. Ma, Hindi ako ang dapat niyong katakutan, Kapitan. Ang laman ng sinapupunan niya, hindi ko gawa yun. Pero kung hindi natin babantayan, baka siya mismo ang mamatay. Hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin nun, pero doon nagsimula yung pakiramdam ko. Ako mismo ang magiging dahilan kung bakit lalong magugulo ang baryo, Madam Venus. Anak, pumasok ka na muna sa loob. Kailangan mo magpahinga. Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang. Ma, totoo ba? Anong laman na sinasabi nila? Huwag mo nang isipin yun, Grace. Mga haka-haka lang yun ni Kapitan. Alam mo naman, tumatanda na. Ganun din dati si Lola Kunsing, matabilang dila. Huwag ka masyado makikinig sa kanya. Pero makinig ka sa katawan mo. Hindi ka dapat magpuyat. Naramdaman kong humilab ang tiyan ko, Madam Venus. Tsaka ko naramdaman yung mapait na lasa sa dila ko. At tumalsa yung likido sa lalamunan ko. Agad akong tumakbo papunta sa banyo dahil naramdaman ko ang pagsusuka. Isuka mo lang lahat yan, anak. Nandito lang si Mama. Hindi ka naman iiwan, Kaz. Kaming bahala sa'yo ni Tita Grisela. Anak, huwag mo sanang mamasamain tong itatanong ko sa'yo. Alam ko na iintindihan kung nararamdaman mo. Bilang nanay mo ko, napagdaanan ko na rin ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi kaya buntis ka? Si Mama talaga. Sa dami pa talaga ng pwede mong itanong eh. Pangarap ko magkaanak kami ni Nash dati, oo. Pero wala eh. Hindi ako buntis. Si Joanna pwede pa. Dahil sila may nabuo talaga. Pero ako, hindi. Siguro stress lang. O baka galing lang sa tubig ng poso. Alam mo naman di ako sanay sa tap water. Grace, yung totoo ba? May chance ba? Hindi ko alam. At kung meron man, anong mapapala ko? Di naman na siya sa akin. Hindi mo siya kailangan, Grace. Nandito kami ni Tita para sa'yo. Kaming bahala sa'yo. Tama si Ira, Grace. Para saan ba't naging nanay mo ko kung pababayaan lang kita mag-isa? At saka, gusto ko na rin magkaapo sa'yo, no? Magti-30 ka na, anak. Kung di ka pa ngayon magkakaanak, kailan pa? Natigilan kami nang biglang umihip ang malakas na hangin, Madam Venus. Bumukas ng kaunti ang bintana. At parang may anino na dumaan sa bubungan. Parang gumagapang. Rinig na rinig namin ang kaluskos ng kuko nito sa yero ng bahay namin. Ma, Ira, naririnig niyo ba yun? Dahan-dahang kumiskis ang tunog ng metal. Parang may gumagasgas mula sa labas ng bintana. At kasunod noon, isang mahabang tila ang lumawit mula sa gilid. Kumikislot yun. Lumampi saglit sa hangin. Parang may inaamoy. May hinahanap.
Diyos ko. Gracia, may gumagapang sa bubong! Nak, sa ilalim ka ng papagdali. Lumayo kayong lahat! Sana panaginip lang lahat ito. Nawala ang ingay sa bubungan, pati na rin ang tunog ng mga sigawan ng mga taga-baryo. Naramdaman kong kinuha ako ni na Mama sa ilalim ng papag at wala akong ibang maramdaman kundi panginginig ng katawan, Madam Venus. Pakiramdam ko, napagod ang katawan ko at kusang nag-shutdown dahil sa sobrang overwhelmed. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng mawala sa paningin ko, anak. Ma, tingin ko, buntis nga ako. Huwag kang mag-alala, Grace. Kasama mo kami sa laban na to. Hindi ka namin pababayaan ni tita. Paano ko sasabihin kay Nash na magkakaanak na siya sa akin? Gusto ko makilala niya magiging anak namin kahit hindi na siya bumalik sa akin. Hindi na kailangan, Grace. Hindi kailangan ng magiging anak mo ng tatay na manloloko. Mas ayos nang lumaki siyang walang ama. Kesa meron nga. Pero mararamdaman niyang hindi siya priority ng tatay niya. Pero ma, Makinig ka na lang kay Tita Grace. Yun ang mas makakabuti para sa'yo. hindi ko na alam ang gagawin ko. Bumaba ako sa first floor ng bahay. Matapos kong maalimpungatan dahil sa maingay sa baba, nakita kong bukas na ang pinto at nandun si na Kapitan Selo. Kasama niya ang iba pa naming kapitbahay. Hinarap sila ni Mama pati na rin ni Ira. Halatang nagtatalo, Madam Venus. Nakita kong may mga hawak silang itak, sulo at bawang. Sa gitna nila, si Kapitan Selo. Nakataas ang kamay, galit na galit. Ngayong napatunayan ko na kung sino talaga ang pakay ng aswang na yon, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Gracelia. Ipahulog mo ang anak mo, ang bata. Siyang inaamoy ng halimaw. Ang kapal ng pagmumukha mo para tumapak sa pamamahay namin, Kapitan Selo. Nagdala ka pa talaga ng batalyon mo? Hindi ka ba nahihiya sa pinagsasasabi mo? Kung sa anak mo ginawa yan, anong mararamdaman mo? Higit pa sa inaakala mo ang pinagdadaanan ko sa mga aswang na yan, Gracelia. Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako. Kaya nga habang maaga pa, dapat inaagapan na natin lahat ng pwedeng maging balakid sa baryong ito. At siya yun. Walang kasalanan si Grace sa inyo, Kapitan Selo. Pati ng magiging pamangkin ko, kaya utang na loob. Layuan yung pamilya namin. Tsaka wag kayong magsalita na para bang may ginawa kayo para maligtas kami sa kanila. Tandaan nyo, wala kayo sa tabi namin kagabi. Patay na sana kami, si Ero lang lumaban, hindi kayo. At bakit? Ha? Dahil isa rin siyang lahi ng aswang. Huwag niyong ipagtatanggol ang anak ng halimaw. Kung talagang akong kalaban nyo, kagabi pa dapat, patay na kayong lahat. Hindi ka na namin hihintayin pang lumaki ang sungay mo, Errol. Kung hindi ikaw, yung babayang tatapusin namin. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Kung totoo nga, may bata sa loob ko. Ako bang hinahanap nila? Hindi ikaw ang habol nila, Grace. Ang nasa sinapupunan mo. Natahimik ang buong baryo dahil sa sinabi niyo ni Errol. Kadun ko lang napagtanto, Madam Venus, na wala na akong takas sa ganitong kapalaran. Ano ba yun? Umakyat na kayo sa itaas. Ilala ko lang ang pinto. Ira, pakialalayan tong pinsan mo, dali. Halika na, Grace. Mas safe ka dun sa taas. Ma, hindi ba pwedeng sundin na lang natin yung gusto ng mga taga-baryo? Ipalaglag ko na lang sana tong bata para di na siya mapahamak pa. Mag-isip ka nga, Grace. Huwag kang magpapadala sa mga kademonyohan ng mga kapitbahay natin, anak. Dahil sa huli, ikaw pa rin naman ang bubuhay sa magiging anak mo eh. Hindi sila. Kung makikinig ka sa kanila at natahimik nga ang baryo, sa tingin mo, hindi ka magsisisi? Eh, di lang naman yun ang problema, Ma. Tama na muna yan, Grace. Tita, nakakarindi na po sa tenga yung tunog ng kinakaskas na yero.
Tsaka na po natin pag-usapan yan ulit pag umaga na. Wala na akong nagawa nung akayin ako ni Ira paakyat ng hagdan. Ang dami ko pang gustong sabihin, Madam Venus. Kasama na dun yung gusto ko na magkaroon ng lalaking magsi-step up para sa magiging anak ko. At si Nash yun. Di pa nga siya tuluyang lumalaki sa sinapupunan ko, pero ang dami ng problemang nakaabang sa kanya. At yun sana ang iniiwasan ko. Dito na lang tayo sa loob, Grace. Babantayan kita. Pasensya ka na kung nadadamay ka pa sa problema kong to, Ira, ha? Di ko naman ginusto to eh. Di ko rin ginustong masangkot yung magiging anak ko sa ganitong gulo. Naiintindihan kita, Grace. At huwag ka mag-alala. Kasi hindi ka naman pabigit sa akin. Ang totoo niyan. Natutuwa nga ako kasi sa nangyayaring to. Mas nakikilala ko pa kung sino talaga siya. Siya? Sinong... Ha? Ira! Paano na to? Sumasakit yung tiyan ko. Ay! Huwag po. Wala akong kasalanan. Grace! Ako to. Buksan mo dali. Pagbuksan natin ang bintana si Errol, Grace. Pero paano kung hindi siya yan? Baka mapahamak lang tayo, Ira. Baka nililinlan lang tayo ng halimaw tapos nagpanggapan na si Errol. Hindi, Grace. Malakas ang kutob ko na siya yan. Huwag ka mag-alala. Ako magbubukas. Dito ka lang. Sakit ng likod ko. Errol, anong ginagawa mo dito? Magagalit na naman sa iyo yung mga taga-baryo. Nandito ako para sabihin sa'yong mas ligtas ka kung sa bahay kita nakatira. Sumama ka sa akin, Grace. Anong nangyayari dito? Bakit nandito si Errol? Pinagbuksan po namin siya ng bintana, tita. Nawala na po yung maingay. Tingin ko nataboy niya na. Para na akong aatakin sa puso sa mga nangyayaring to. Kailangan ko ng pabasbasan ng bahay ng lola niyo, Grace. Kailangan ko na rin palibutan ito ng mga pantaboy sa mga masasamang nilalang. Aling Graciela, kung hindi niyo po ako mamasamain, gusto ko po sanang panandaliang patirahin si Grace sa bahay ko sa gubat. Napansin ko, habang tumatagal, mas lalo na pong lumalala yung pag-amoy ng mga aswang. At kung hindi po siya maitatago sa lugar na hindi siguradong kaligtasan niya, paniguradong malalagay po sa alanganin ng buhay niya. Naniniwala akong mas ligtas ang anak ko kung saan ako ang nanay niyan kasama niya, Errol. Hindi naman sa hinuhusgan kita, iho. Pero sa nangyayari ngayon, at sa lahat ng binabato sa iyo ng mga taga-baryo, hindi ko kayang isaalang-alang yung kaligtasan ng anak ko. Ayokong mas mapuno pa ng stress at panghuhusgang utak ni Grace. Kaya sana maintindihan mo ko. Naiintindihan ko po, Aling Graciela. Pero tita, tingin ko may punto naman si Errol. Bakit hindi natin subukang isang tabi yung panghuhusga nila? Kayo na po nagsabi sa amin. Sa huli, wala namang maiaambag ang mga yun sa buhay ni Grace, pati sa anak niya. Kaya mas mabuti kung sa bahay muna siya ni Errol. Aray! Sakit ang tiyan ko. Anak, Kailangan na po natin siyang dalhin sa bahay, Aling Graciela. Pakibuot na si Grace, Errol, please. Wala na akong nagawa ng buhatin ako ni Errol, Madam Venus. Mahigpit na lang akong kumapit sa leeg niya nang bumaba siya sa hagdan namin. Nakasunod sa amin sina Mama at si Ira. huwag kayong duman sa main door. Baka nandiyan pa yung nilalang. Meron po bang ibang daanan dito, tita? Sumunod lang kayo sa akin. Anong lugar to, Errol? Ang dilim naman. Bahay ko. Iba to sa kubo kung saan kita unang ginamot. Ito yung bahay na tanging naiwan sa akin ni Nainay. Huwag kang mag-alala, kasi ligtas ka rito. Pinapalibutan to ng abo at mga halamang pantaboy. Hindi rin basta-basta makakapasok ang kahit na anong nilalang dito. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganito ka palang bahay, iho? May mga bagay na mas mabuting hindi alam ng lahat. Pero hindi rin naman ito tago. Alam ni Kapitan Celo na dito nanirahan ang mga magulang ko noon. Bago sila pinatay ng mga kilalang manunugis ng mga aswang na wala na rin ngayon. At ayun, dahil na rin sa sitwasyon, kailangan kong ipakita to sa inyo ngayon. Ang dami mong halamang nakasabit, pati bawang, luya at kung ano-anong tuyong dahon. Para bang templo ng albularyo? Hindi templo. Depensa. Depensa raw. Pero bakit parang mas lalo akong kinakabahan? Grace, kahit anong takot maramdaman mo, tandaan mo lang to.
Hindi ako kalaban mo. Errol, bakit ba lagi kang nasa tamang oras? Lagi kang sumusulpot kapag halos wala na akong pag-asa. Naramdaman ko lang. At mula nung gabing pinagamot ka ni Aling Graciela sa akin, nagdesisyon akong bantayan ka. Bantayan? Anong ibig mong sabihin, iho? Hindi ito ang tamang oras para ipaliwanag ang lahat. Ang mahalaga muna sa ngayon, makakaligtas si Grace, pati ang anak niya. Pero hanggang kailan, Errol? Hanggang kailan ako ligtas? Ay, Diyos ko! Nandyan pa sila! Hayaan niyo, hindi sila makakapasok. Hindi rito. At doon, Madam Venus, doon ko unang nakita si Errol na para bang hindi ordinaryong tao. Habang nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang kutsilyo, nagliwanag ang mga mata niya saglit at nakita kong kulay pula. Hindi ko alam kung mas dapat ba akong matakot o mas humanga sa tapang niya. Gagamutin muna kita. Ilang gabi na ang lumipas mula nung sinubukang umatake ng mga aswang sa bahay namin. Iniwan na rin ako ni na Mama at Ira dito sa bahay ni Errol. Kinabilinan lang ni Mama si Errol na alagaan ako at huwag akong pabayaan. At naramdaman ko naman ang pag-aalaga niya, Madam Venus. Pero sa totoo lang, hindi na ako mapakali. Ang daming tanong na bumabagabag sa isip ko. Kaya naman nung gabing yun, sinubukan kong kausapin si Errol. Gaano pa katagal ang araw na kailangan ko manatili dito sa bahay mo, Errol? Bakit? Naiilang ka na ba? Sinong hindi maiilang, Errol? Hindi mo ba nakikita? Araw-araw ako napapatanong sa sarili ko kung bakit sa dami ng pwedeng atakihin ng mga aswang, bakit ako pa? Di ko maintindihan eh. Sobrang gulo na ng utak ko. Ang dami kong gustong itanong pero di ko alam kung sino ba yung dapat kong lapitan. At sa totoo lang, pati sa'yo, natatakot na ako. Grace. Hindi, Errol. Gusto ko lang malaman yung totoo. Kaya sana sabihin mo. Kailangan kong malaman kung ano ka ba talaga. Alam kong alam mo na to. Dahil narinig mo na yon kay Kapitan Selo. At pag inulit ko, tatakbo ka ba? Hindi na ako bata, Errol. Di man ako kasing tapang ni na Mama o ni Lola Conching, pero kung patuloy kang mananahimik, mas lalo ako matatakot. Kung totoo nga ligtas ako dito, bakit pakiramdam ko mas malapit ako sa panganib? May dugo akong aswang. Ang ina ko ay isa sa kanila. Aswang. Pero ang tatay ko isang albularyo. Kaya ako pinanganak na hati. Dalawang dugong dumadaloy sa akin. Buong buhay ko pinili kong lumaban sa halimaw sa loob ko. Pero hindi ko alam hanggang kailan ko kayang kontrolin. Pero pinipilit ko. Hanggang ngayon, pinipilit kong huwag matulad sa lahi namin. Nung unang gabi ko rito, napansin ko nag-iba yung kulay ng mata mo. Doon pa lang alam ko na, baka nanlalaban na yung dugong aswang mo. Pero bakit? Bakit hindi mo ako magawang saktan? Kung para sa kalahi mo, nandito na ako sa harapan mo. Kayang-kaya mo akong lamunin kung gugustuhin mo, pero bakit hindi mo ginawa? Gusto kita. Kahit noon pa man. Hindi mo lang alam, pero matagal ko nang hinihintay yung pagbalik mo, Grace. Anong ibig mo sabihin? Kung matagal na tayong magkakilala, bakit hindi ko maalala? Natural namang makalimutan mo yon. Lalo na't mga bata pa naman tayo nung nangyari yon. Pero ako, hindi ko makakalimutan yon. Isang beses lang nangyari pero hanggang ngayon, sobrang linaw pa rin sa utak ko. Panahon ng tag-init, dinala ka ng mama mo dito sa probinsya. Sa bahay ng lola mo. Doon tayo nakita. At doon din ako unang tinawag na anak ng halimaw ng mga bata. Gusto nila akong batuhin.
At ikaw ang umarang sa kanila, Grace. Ikaw ang tumayo sa harap ko. Sabi mo, huwag niyong sasaktan dahil wala kayong karapatan. Doon pa lang, alam ko na. Hindi mo man ako kilala. Prinotektahan mo na kaagad ako. Hindi ko matandaan yon. Pero ako hindi ko makakalimutan. Ikaw ang unang taong naniwala na hindi ako tulad nila. Kaya mula noon, ipinangako ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, babantayan kita. Kaya pala lagi kang sumusulpot sa tamang oras. Kaya pala parang kilala mo ako kahit hindi naman talaga tayo nagkakasama noon. Kilala kita. At higit pa ron, ikaw lang ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pinipilit kong maging tao. Kahit pa ang Lola Conching mo, ang dahilan kung bakit napulan ako ng ina. Anong ginawa niya sa inay mo, Errol? Siya ang dahilan kung bakit naglaho ang unang lahi ng pamilya ng ina ko. Dahil sa kanya, natigil ang pamamayani nila rito sa baryo. Kaya hindi lang ikaw ang habol nila. Ikaw, ang apo niya. Ikaw ang susi ng galit na pinapasa nila hanggang ngayon. At hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakabalik sa dati. Errol, kung ganyan kalalim, kung ganyan kalaki yung panghanib, bakit hindi mo pa ako pinababayaan? Alam mo mapapahama ka. Bakit hindi mo ako pinagkakanulo sa kanila? Dahil ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa tatay ko. Pinilit niyang protekta ng inay ko, pero kinain siya ng sarili niyang tapang. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Hindi ko hahayaang mawala ka sa harap ko. Errol. Mahal kita, Grace. Lahat gagawin ko para sa iyo. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Errol. Wala silang karapatang kunin ka. Hindi. Habang buhay pa ako. Sa gabing yun, maririnig mo ang mga kakaibang ungol, matatalim na kuko, at paggasgas sa dingding ng bahay ni Errol, Madam Venus. Ang tensyon sa aming dalawa ay biglang naputol at napalitan ng takot at galit dahil sa muling pag-atake ng mga aswang. Errol, nakikita mo ba yun? Parang ang dami nila. Oo, nakikita ko. Alam kong hindi sila aalis hanggat hindi ka nila nakukuha. Kaya magtiwala ka sa akin, Grace. Poprotektahan kita. Isuko mo na lang ako, Errol. Ayoko makita kang nahihirapan. Huwag mo nang uulitin yan, Grace. Kahit kailan, hindi kita iaalay sa kanila. Hindi! Habang ako ang kasama mo! Errol, natatakot ako. Ako rin. Pero hindi ko hahayaan na mapahama ka. Narinig ko ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto, kasabay ang pagsabog ng mga kahoy na pader. Tsaka dalawang nilalang na ang anyo ay nababalot ng kadiliman ng pumasok. Halos hindi ko matansya kung ano ang itsura nila, pero ramdam ko ang bigat ng presensya nila. Para bang bawat takbang nila ay nagpapabagal ng aking sariling hininga at bawat galaw ay may kasamang panghanib. Mga aswang! Lumayo kayo sa kanya! Hanggang kailan mo kami tatalikuran, Errol? Alam mo ang ginawa ng lahi niyang babaeng niya sa lahi natin. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kami matatakasan. Pagtanan niyo na si Grace, Raul! Kung ako sa inyo, mas gugustuhin ko na lang manahimik sa sulok ng gubat. Hindi yung habang buhay, maghahabol ako sa isang bagay na hindi naman ako magtatagumpay. Bata pa rin ang babae ito. Ang tamis ng dugo ng apo ni Conching. Mas matamis kaysa sa inaakala mo. Hindi mo siya makukuha. Kahit anong gawin mo, hindi ko hahayaang masaktan siya! Ang tapang ng dugong albularyo mo, Errol. Pero lahat ng tapang may hangganan. At ngayon, simula pa lamang ito. Sa gabing yon, ramdam ko agad ang tensyon sa hangin bago ang isang malakas na salpukan. Sabay-sabay na sigaw ng mga nilalang at nagundong ng pagkakasagupa na parang bumabalot sa bawat sulok ng bahay, Madam Venus. At doon, unang beses kong nakita si Errol na hindi anyong tao. Ibang dating ng kanyang presensya. Mabigat ang bawat hingal na pumapalibot sa paligid. Maririnig ang tunog ng balat
na parang pumuputok sa bawat galaw ng katawan niya. Natulala at nanginginig ako. Halos hindi makapaniwala sa nakikita sa harapan ko. Errol, ano to? Lumayo ka muna sa akin, Grace. Dumugo ang paligid. At sa gitna ng kaguluhan, naiwan akong nakatitig sa kanya. Sa lalaking akala ko'y tagapagtanggol ko. Pero ngayon nakikita ko siya. Hindi ko alam kung siya pa ba si Errol o isa na ring halimaw. Errol, gusto ko na umuwi sa amin. Napasok na tayo kagabi at tingin ko hindi pa rin sila titigil. Pasensya ka na sa nakita mo kagabi, Grace. Alam kong natakot ka. Hindi ko rin sinasadya na ganon. Lalo na ngayong nalalapit ng kabilugan ng buwan. Mas lalong lumalala yung kagustuhan ng dugo kong aswang na kumawala. Naiintindihan ko. At huwag kang mag-alala. Hindi naman nagbago ang tingin ko sa iyo eh. Pero inaamin kong natakot ako. Lalo na nung gabing yun. Ako lang yung natitirang tao sa lugar na to. Kung nagkataon, wala akong magiging laban sa inyo at baka maipit pa ako. Lalayuan mo pa ako dahil doon? Tingin mo ba kaya kitang saktan, Grace? Bakit ko naman gagawin yun? Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita lalayuan. Gusto ko lang din bumalik sa bahay kasi namimiss ko na si Mama at Ira. Sige. Ihahatid na kita. Salamat. Grace, ilang araw na akong pabalik-balik dito sa bahay ninyo. Sabi ni Tita Graciela, umalis ka raw. Saan ka galing? Mauna na ako, Grace. Oh, Errol, bakit hinatid mo na si Grace? May nangyari ba? Papasok muna ako sa loob. Salamat ulit, Errol. Samahan na kita. Grace, anak? Bakit kinuwi ka ni Errol? May nangyari ba? Wala, Ma. Namiss ko lang kayo ni Ira. Mas nararamdaman ko na rin po yung paglaki ng tiyan ko. Alam ko hindi ako matutulungan ni Errol dito kaya umuwi na po ako. Siguro nga, mas nakabubuti kung nandito ka, anak. Mas... Ano, Kapitan? Umuwi na ito kami! Salo! Yan! Para marinig na. Para mga gawa niya dito sa bahay natin. Ano na naman yun? Kailan niyo ba titigilan si Errol, Kapitan? Nakakasawa na po kayo sa totoo lang. Kayo pa ang leader ng baryo. Imbis na makipag-deal kayo sa kasimanyo nyo ng maayos na paraan, hinaharas nyo pa. Dapat lang sa kanya na umalis sa baryong ito, Ira. Walang lugar ang mga katulad niya dito. Nakalimutan niyo na ba ang salitang respeto, Kapitan? Talagang dito pa man din kayo nag-iiskandalo sa harapan ng bahay namin. Tara sa barangay. Hindi nyo na kailangan gawin yan, Kapitan. Ako na mismong lalayo. Ayoko lang masyadong pinapahabang pinag-uusapan. Kung napupunta lang naman sa wala. Tama yan. Magkusang loob ka na, iyo. Dahil sa totoo lang, hindi ka namin titigilan hanggat sa umalis ka na sa amin. Natahimik kaming lahat habang pinapanood namin siyang maglakad palayo sa amin, Madam Venus. Parang mababasag ang puso ko habang pinapanood ko siya. Lalo na't kung iisipin, napakarami na niyang naitulong sa akin. Lalapitan ko na sana siya nang biglang sumigaw si Ira at tumakbo palapit sa kanya. Errol, gusto ko lang malaman muna nandito ako para sa'yo. Halimaw ka man para sa kanila, pero para sa akin hindi. Ikaw pa rin yung parehong Errol na sumagip sa akin sa batis. Lagi kang mag-iingat, ha? Salamat, Ira. Mag-iingat ka rin palagi. Sana alagaan mo rin ang pinsan mo. Ngayon niya kayo mas kailangan. Ayos ka lang ba, Grace? Oo, okay lang. Pasok muna ako. Inaantok ako eh. Bakit ang sakit? Utang na loob! Patulugin niyo ako! Sumama ka na sa amin, iha. Para tuluyan ang matahimik ang buhay mo. Wala ako sinabing sa ganung paraan kung gustong matahimik ang buhay ko! Anak, ayos ka lang ba? Hindi ka na naman makatulog. Gusto ko na umuwi ng Maynila, Ma. Pero wala kang makakamit na peace of mind doon, anak.
Tatabihin na lang kita para makatulog ka. Ganito ba talaga kapag buntis? Gising na gising lahat ng senses mo. Rinding-rindi na ako sa kanila, Ma. Mas gugustuhin ko na lang talaga ipalaglag ang bata kaysa mag-suffer pa siya paglabas niya sa mundong to. Nakukuha ko naman ang gusto mong sabihin, anak. Pero para sa akin lang, hindi ibibigay yan sa'yo ng walang dahilan. Siguro, alam ng Panginoon na ganito yung mararamdaman mo dahil iniwan ka ni Nash. Kaya binigay niya sa'yo itong baby niyo. Para wala mang Nash sa buhay mo, meron ka namang magiging protector. Sana, anak, huwag kang mawala ng pananampalataya sa Diyos. Oo, mahirap. Darating sa punto na hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero lagi mo pa rin iisipin na nandito ako para sa'yo. At si Ira nandito rin para sa'yo. Talikuran ka man ng buong mundo, Grace. Pero kami, hindi namin gagawin sa'yo yun. Naiintindihan mo? Thank you, Ma. Ang swerte ko talaga kasi ikaw yung mama ko. Anything for you, anak. May tanong po pala ako, Ma. Regarding na kay Ira. May nasabi po ba siya sa inyo? Nasabi? Parang wala naman. Bakit mo na itanong? Wala naman po. Akala ko lang meron kasi may sumadaldal yung batang yun eh. Huwag mong sabihin tungkol kay Errol yan. Bakit, anak? Gusto mo ba si Errol? Ha? Hindi po Ko talaga, Ma. Nakakalimutan mo yatang nanay mo ko, Grace. Kilala kita. Lalo na sa ganyang bagay, anak. Mabilis magkikang mother instinct ko. Kaya nga nung nalaman kong buntis ka, hindi na ako nagulat eh. Kasi pagdating mo palang dito, ramdam ko na. Inaantay lang kita na ikaw mismo ang magsabi sa akin. Wala po talaga ako ideya nun, Ma. Promise. Alam ko na. Pero ang punto ko lang, wala kang maitatago sa akin. Ewan ko, Ma. Parang may kirot lang nung nagka-eksena silang dalawa sa labas ng bahay natin. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ito ngayon, curious ako kung may nakikwento ba siya sa'yo. Kaso wala eh. Pero alam mo, anak, hindi naman sa panghuhusga kay Errol at sa pamilyang pinanggalingan niya. Nakita ko naman kung paano niya sinubukang protektahan ka kahit kalaban pa niya yung kalahi niya. Kaya sana, huwag kang magagalit sa akin. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Si Mama naman eh. Wala pa akong balak na jawain siya. Sinasabi ko lang habang maaga pa. Para naman sa huli, hindi ka na magugulat. At saka, baka magkatampuhan pa kayo ni Ira. Dahil mukhang hulog na hulog siya kay Errol. Sige na, Ma. Matulog na po tayo. Inaantok na ako eh. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga oras na yon, Madam Venus. Pero pumunta ako sa gubat. Medyo malayo-layo ang nilakad ko. At hindi ko sigurado kung nakabubuti ba yun sa bata sa loob ko. Pero ramdam kong kailangan ko yung gawin. Shit! Wrong timing. Sana makaabot pa ako sa bahay ni Errol. Kita mo nga naman. Pagkain na mismo lumalapit sa akin. Hindi! 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 Wala ka nang kawala ngayong babae ka. Errol! Errol, tulungan mo ako! Napakaingay mo. Hindi talaga bagay sa inyo mga tao kayo ang tumagal sa mundong ito. Mga malas! Grace, nasaan ka? Sugurin nyo na bago pa kayo maabutan ni Errol, mga angal! Ito pala talaga ang ibig sabihin nila kapag pinauna mong pairalin ang katangahan mo, Madam Venus. Dahil kapag na-corner ka na, talagang mabablangko ka. Wala ko ibang nagawa ng mga panahong yon kundi ang isigaw ng isigaw ang pangalan ni Errol. Nang biglang magsisulputan ng mga aswang na tingin ko, matagal na nakaabang sa mga pwede nilang biktimahin. Raul! Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kayo pagbibigyan sa gusto niyong mangyari! Grace! Nasaan ka, Grace? Errol! Sundan mo lang pinanggagalingan ng boses ko! Grace! Biglang sumiklab ang gulo sa baryo.
Ang kadiliman ng hapon ay napuno ng sigawan at halakhak ng mga halimaw. Yung bawat hakbang nila sa damuhan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ako makakaligtas, Madam Venus. Pero alam kong kailangan ko lumaban. Kahit sa sariling takot. Doon sumulpot si Errol na may dalang kutsilyo at herbal. Makas sa mukha niya ang pagiging determinadong matapos lahat ng to. Huwag ka na magtangkapang saktan si Grace, Raul! Sigurado akong wala kang mapapala! Unti-unting lumitaw ang tunay na anyo ni Errol. Ang mga mata niya'y kumikislap sa pagkapula. Ang mga kamay, parang may pangil na kukong handang pumatay. Kahit kalahati lang ng kanyang halimaw na anyo ang lumitaw, ramdam mo ang bigat ng presensya niya sa paligid. Hindi kita hayaang lumaban mag-isa, Errol. Kasama mo ako. Isa na naman pag-iibigan ng aswang at tao ang hindi magtatagumpay. Tandaan mo ang nangyari sa inay mo, Errol. Sana maging aral sa iyo yun na kailanman hindi kayo kailanman magiging posible ng taong yan. Isa kang aswang. Tao yan. Kung salot ka para sa lipunan nila, ganon din siya sa mundo natin. Kailanman, hindi naging kalakasan ang pagmamahal. Kahinaan yan. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa amin, Errol. Lamunin natin ang labastangang babae niyan. Dugo ang hinahanap mo. Hindi ako nagkakamaling sumama sa inyo, Raul! Siya lang! Si Grace lang ang pipiliin ko hanggang dulo! Bakit hindi mo tanungin ang babae kung parehas kayo ng nararamdaman? Paniguradong diring-diri siya sa'yo dahil halimaw ka. Hindi yan totoo. Hindi ka halimaw sa akin, Errol. Pipiliin kita kahit paulit-ulit gaya ng pagpili mo sa akin. Malakas na sumigaw ang mga aswang na nagpahinto sa mga kalaban. Doon namin nakita si Aaron na nakaluhod sa damuhan habang hawak-hawak ang punyal na ginamit niya kay Raul. Unti-unting umatras ang iba at ang gubat ay napuno ng katahimikan. Tahimik, ngunit puno ng relief at pagod. Tapos na. Wala na sila. Salamat! Salamat, Aaron! Pero bago pa man kami makapagdiwang, natigilan kami nang tumumba si Aaron at nasa likod niya ang isang aswang na hingal sa harapan namin. Hayop ka! Etong sayo! Ira! Ira, dumating ka. Tulungan niyo ko kay Aaron, dali! Hindi ka pa pwedeng magpaalam, Aaron. Hoy, umayos ka nga! Ayos na ako. Ang mahalaga, nakita kong ligtas na talaga si Grace. Aaron, huwag mo naman kaming iwanan. Hindi ko na kailangang mag-alala. Dahil alam kong may mag-aalaga at magpuprotekta na sa'yo, Grace. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Kaya ikaw, pare, kung ayaw mong maging kita, alagaan mo tong si Grace. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Aaron? Hindi pwedeng si Errol lang ang mag-alaga kay Grace. Kundi pati na rin ikaw. Sabi mo pa nga, di ba? Aaminin mo na yung nararamdaman mo para sa kanya. Sabi mo handa mo siyang tanggapin kahit hindi pa ikaw ang magiging ama ng baby niya. Sabi mo... Ira, masyado ka na maraming sinasabi. Ito na lang masasabi ko. Tanggapin mo ng talo tayo. Teka, huwag kang pipikit. Aaron! Makakasa kang aalagaan ko siya, pare. Hindi kita bibiguin. Aaron!
Sa gabing yon, Madam Venus, kinuha na sa amin ng Panginoon ng isang kaibigan na nakilala ko. Wala na si Aaron? Napatay po siya ng isa sa mga aswang na sumugod sa akin, ma. Hindi pa nga po kami nakakapag-usap ng maayos tapos ganun lang siya kinuha sa amin. Saan niyo dinala yung katawan niya? Oh, Diyos ko. Hindi deserve ng batang yon ang ganung kamatayan. Napakabata pa niya para lang paslangin ang mga halimaw na yun. Ipinagukay po namin siya ni na Aaron ng libingan sa Plaza Cementerio, tita. Sinabihan na rin po namin yung pamilya niya sa nangyari at Graciela, buksan niyo tong pinto! Labasin po natin, ma. Dito ka muna. Kami muna ni Ira ang haharap sa kanila. Kapitan, magandang gabi po sa inyo. Hindi po kaya masyado ng late para sumugod pa kayo dito sa bahay namin ng ganitong oras? Nalaman namin ang nangyari kay Aaron. Graciela, kita niyo na? Pinagtatanggol niyo pa kasi yung anak ng halimaw na yon. Ngayon, anong napala niyo? Nailagay niyo pa sa kapahamakan yung bata? Magandang gabi po, Kapitan. Hindi naman po sa pababasto sa inyo, pero sana maintindihan nyo na walang may gusto nang nangyari. Kung nandun lang kayo sa gubat, baka nakita nyo na hindi namin inaasahang may natira pa palang kampo ni Raul. At yun ang sumugod kay Aaron. Prinotektahan lang naman niya ang kaibigan niya. At para sa akin, walang masama doon. Huwag nyo namang tingnan yung anggulo ng pangyayaring to, na para bang sinadya ni Grace na may mapahamak. Hindi talaga pumapasok sa kukote mo ang punto ko, Errol. Hindi mangyayari yon kung noon palang lumayo ka na sa baryong ito. At mas lalong hindi yun mangyayari kung nung unang beses pa lang na sinabi naming ipalaglag mo ang anak mo, yung anak niya, Graciela, edi sana walang buhay ang nasayang. Sana mas maging bukas na kayo sa pag-intindi sa amin. Mga kabaryo, isipin niyo yung pinagbibintangan yung halimaw at salot sa lipunan. Siya mismong tumulong na tapusin ang mga kalahi niya. Hindi mo mapagbabago ang isipan ko, Ira. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Hindi ko makakalimutan lahat ang ginawa ng lahi niya sa pamilya ko. Kaya hanggat nakikita ko ang pagmumukha niya, nasusura ako. Kaya, huwag mo nang ipilit sa amin ang gusto mong mangyari. Minsan, ayos din na matuto tayong pakinggan ang mga hinaing ng ibang tao, Selo. Hindi habang buhay na yung hatol mo sa isang tao ay mananatiling ganoon. Minsan, yung mga taong kay dali nating husgahan, sila pa ang totoong nakakatulong sa atin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga bata? Yung ginawa ni Aaron para yun idigtas ang kaibigan niya sa kapahamakan. Para sa akin, hindi yun pagsasayang ng buhay dahil hindi lang si Grace ang nasagip niya, kundi tayong lahat. Hindi po ninyo kailangan pilitin ang sarili nyo kung hindi po ninyo kaya, Kapitan Selo. Ang sa amin lang, sana, respetuhin niyo rin si Errol bilang siya. Naranasan kong manirahan sa gubat ng ilang gabi dahil sa lahat ng nangyayari to sa baryo. Kaya alam ko kung gaano kahirap pag mag-isa ka lang sa lugar na sana nga ay may kasama ka. At si Aaron, alam kong kapag narinig niya rin ang mga sinasabi namin ngayon, may iintindihan niya kami. Pagod na ako magsakripisyo, Grace. At Iska. Kaya sana maintindihan niyo ang punto ko. Kapag tinanggap ko ang halimaw o ang taong yan, kataksilan yon sa asawa at mga anak ko na nawala dahil sa lahi niya. At isa lang ang ibig sabihin ng sakripisyo. Nagawa ko na yun noon. Pero anong nangyari? Ganun pa rin ngayon. Walang kasiguraduhan sa katulad niya. Kaya hindi niyo ako mapapakampante ng ayos lang ang tanggapin siya. Hindi lang naman ikaw ang nagsasakripisyo dito, Kapitan. Kahit ako, ang pamilya ko, pati na rin si Errol at si Aaron. Kahit pa sabihin mong hindi umuwi si Grace dito sa probinsya, hindi pa rin natin maitatanggi na hahanap ang panahon ng paraan para makabalik ang mga nilalang na yan dito. At kung mangyari yon, sino ang magliligtas sa atin? Di ba wala? Si Errol lang ang meron tayo ngayon. Kaya sana maging fair kayo sa kanya.
Ang utak na sarado sa loob. Hindi mo kailanman mabubuksan ang pangunawa sa labas. Wala na tayong magagawa doon, Gracilia. Pero ang mahalaga, mananatili ang paninindigan nyo sa pakikipaglaban sa isang tao. At ikaw, iho, huwag kang mag-alala, anak. Dahil sa puntong ito, tumitindig ako kasama mo. Lola Iska, salamat. Salamat po. Basta tatandaan mo lang, kahit gaano kakapal ang dugo, minsan, mas maayos din kung susundin mo ang kung anong nararamdaman mong nakakabuti para sa iyo. O siya, sige na. Ako'y magpapahinga muna. Mga kasimanyo, tapos na ang laban. Umuwi na tayo. Grabe namang buwan ka, nakakapagod. Gusto ko na lang umuwi ulit sa Maynila para mag-party. Ako kahit gustuhin ko man malabo na. Lumalaki na si baby. Paano yan? Wala ka namang balak umuwi ng Maynila? Tingin ko, hindi makakabuti para kay Grace at sa magiging anak niya kung luluwas sila lalo na ang kritikal ng kalagayan niya. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, wala namang problema sa akin. Kakausapin ko din muna si Errol. Tara, Errol. Kamusta na yung pakiramdam mo ngayon? Ayos naman. Unti-unti ko na rin nararamdaman yung bigat ng tiyan ko. Pakiramdam ko nga anumang oras pwede akong manganak. Siguro ganyan talaga. Pag hindi mo pa kailanman naranasan ng mga anak, lahat ng pwedeng alalahanin sa mundo, sinalo mo na. Di naman. Pero alam mo, ang swerte mo, no? Kasi dalawa yung lalaki nagmahal sa'yo. Pero hindi mo napapansin. Ang isa doon yung taong gusto ko. Pero wag kang mag-alala. Kasi wala naman akong sama ng loob sa'yo. Nung una, inaamin ko na inggit ako. Kasi kakakilala niyo pa lang pero parang attached na agad siya sa'yo. Hanggang sa napagtanto ko. Hindi naman magiging ganun ang attachment niya sa'yo kung hindi malalim yung pinagsamahan niyo nun, di ba? Ang gusto ko lang, sana panindigan mo yung pakikipaglaban mo para sa kanya. Kasi mukha namang mahal ka talaga niya. Sa totoo lang, na-overwhelm ako sa mga sinabi mo, Ira. Di ko alam kung alin yung una kong sasagutin o may dapat ba. Pero gusto ko lang din malaman mo na hindi ko man alam kung hanggang saan ko siya kayang ipaglaban. Pero sisiguruhin ko na sa bawat problemang dadaan sa kanya, lagi ako nandyan para sa kanya. Ang lalim naman ang pinag-uusapan niyo dyan. Grace, anak, gusto ka raw makausap ni Errol. Nasa loob siya ng bahay. Sige po, Ma. Salamat. Mukhang seryoso na yan, Alam ba ni Aaron yan? Siya mismo nagabilin, tita. Pasok ka na, Grace. Insan, salamat. Naabutan ko si Errol na tulala habang nakaupo sa sofa namin. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na tapos na talaga ang laban namin, Madam Venus. Pero alam ko na ang tunay na pakikipaglaban ay nagsisimula dito. Errol, tawag mo daw ako? Grace, nandiyan ka na pala. Upo ka dito sa tabi ko. May pag-uusapan ba tayo? Ayos ka lang ba? Wala bang may masakit sa'yo? Wala kang dinaramdam? Kalma ka lang. Ayos lang ako. Ikaw ba? Tulala ka nang naabutan kita dito eh. Ano iniisip mo? Marami. Halo-halo. Pero mas angat yung hindi ako makapaniwalang natalo natin sina Raul. Buong buhay ko, binalot ako ng takot na baka hanggang dito na lang ako. Pagtatago sa kubo ko, malayo sa mga tao. Tapos, dumating ka. Masaya ka ba kasi dumating ako o nagdadalawang isip na? Masaya. Ibig kong sabihin, masaya ako kasi nandito ka. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa yung napanaginipan ko tong eksenang to ngayon? Sabi ko, parang nangyari na. At eto, nangyayari na ulit. Deja vu? Anong sabi mo, Grace? Wala. Pero, Errol, gusto ko lang malaman mo na yung sinabi ko sa iyo sa gubat, totoo yun. Hanggat kaya ko, hanggat humihinga ako,
Wala man akong ideya kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Isa lang may papangako ko sa'yo. Nasa tabi mo lang ako palagi. Hindi ko alam kung ayos lang bang sabihin to. Pero gusto kitang halikan. Bakit pinagpapaalam pa yan? Gawin mo na lang. And we sealed it with a kiss. Kung babalikan ko ang nangyari noon, natatawa na lang ako, Madam Venus. Dahil sumakit ang tiyan ko, tapos kinailangan akong isugod sa ospital. Akala namin manganganak ako nang wala sa oras. Natakot ako noon kasi ilang buwan pa lang ang bata sa tiyan ko. Pero mukhang na-excite lang siya dahil sa takbo ng buhay ng nanay niya. Hindi na ako bumalik ng Maynila. Hindi na nalaman ng ex-boyfriend ko na si Nash na nagkaroon kaming dalawa ng anak. Hanggang ngayon, magkokolehiyo na ang anak namin, pero hindi niya kailanman nakilala. Kami ni Errol, kinasal kami at namuhay ng mapayapa mula noon. May asawa at anak na rin si Ira. Nasa ibang bansa siya ngayon. Ganon din si Mama Graciela na pinaabot ng 1 taon bago tumuloy sa Hong Kong. Sabi niya gusto niya munang masiguro na talagang nasa maayos na kalagayan ako bago niya ako ihabilin kay Errol. Siguro nakontento na rin siya nung nakitang masaya naman kaming dalawa. Tungkol naman sa baryo, sobrang bagal ng progress. Pero ang mahalaga, tanggap na ng mga taga-baryo si Errol. Bago pumanaw si Kapitan Celo, nakapag-usap din sila at nagkapatawaran. Yun naman ang mahalaga, di ba? Kahit gaano katindi yung di nyo pinagkakaintindihan ng isang taong yun, idaan nyo lang sa mabuting usapan. At baka ngayon, pwedeng ayos na kayong dalawa. Napagtanto ko rin, Madam Venus, na baka hindi mangyayari ang lahat ng ito kundi din ako nabigo kay Nash. Indeed, everything happens for a reason. At isa lang ang masasabi ko, sobrang worth it ang lahat ng nangyari. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Madam Venus. Maraming salamat sa pakikinig.